Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Yahweh El Shaddai. Sa oras na ito, manatili po tayong nakatayo. Handog po atin ang sarili sa oras na ito. Gawin po nating panalangin ang lahat ng kanta na ating dinudulog sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya ayon sa Salmo 23 verse 1 and 2, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahiga ako sa sariwang pastulan. Pinagpahinga niya ako sa masaganang damuhan. Amen po ba? Amen. Amen. Sa lahat po ito na ating nararamdaman, sa lahat ng pagsubok ng trahedya ng ating buhay, alam po namin, Panginoon, Ikaw ay nandyan. Mananatili sa aming buhay. Amen po ba? Kaya manatili tayong manalangin, idudulog ang ating sarili sa oras na ito. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Itaas mo ating mga kamay. Kapahingaan. Sa iyo nakamtan. Kapangyarihan. Ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ang dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat ng aming nakilala sa buhay namin. Hallelujah. Kaya nga, ayon sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-ingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy po tayong manambahan sa ating Diyos na buhay sa oras na ito, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon.
Ika'y aming nakilala sa oras na ito, Panginoon. Aming dinudulog ang aming sarili. Oh, hallelujah, hallelujah. Magising sa umaga, ukay ganda ng aking nakikita.
Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea to dry land. Through the outcast on their knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. we will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Ama naming nasa langit. Purihin ang banal mong lingkod na si Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Purihin ka, O Diyos, ngayon at magpakailanman. Is you made it clear that the time no price was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesu Kristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya ng buhay na kaloob mo sa amin sa araw na ito upang kami muling magkatipon sa dako pong ito para ikaw ay papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dalangin po namin, ituro mo po sa amin sa mga sandali po ito, Ama,
ang nararapat naming gawing paghahanda sa pagparito ng iyong anak na si Jesucristo upang sa kanyang pagdating, O Diyos, mapagbuksan namin siya ng pintuan ng aming puso at makapanahan at maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Dakilang Diyos naming nasa langit, dalangin po namin na sa mga sandali pong ito, patuloy ka maghari sa buhay namin. Bigyan mo kami ng pangunawa sa mga salita mong ihahatid po sa amin at sa aming pagtitipon, Ama, kami inyo pong samahan at pagpalain ang bawat isang naparito sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina na iwasan na, tayo ay tutulungan na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya nasana sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 15, simula mga talata 32 hanggang sa susunod na mga talata. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makakasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila.
7 po sagot nila, at ilang maliliit na isda. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakul na malalaki. May 4,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Diyos. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailan paman. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Nais nyo bang umuwing busog? Amen. Sige, lahat ng gustong umuwing busog, pwede na maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Sabi po ni Lord sa Ebanghelyo natin, ayaw ko silang umuwing gutom. Amen. Ayan, ang sabi ng Panginoong Jesus, nais niya tayong lahat umuwi na busog. Amen. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, ay sabihin nyo nga sa katabi mo, Sister, sa gitna ng kawalan, hindi ako mawawalan. Sino naniniwala? Purihin natin ang Panginoong Jesus. Amen? Minsan maalala natin sa isang bahagi ng kasulatan sa Lumang Tipan, yung buhay ng babaeng balo, babaeng balo na kung saan sa panahon ni Propeta Elias, di ba? Na kung saan nagkakaroon na ng tagutom sa lugar na yon, 3 taon kalahati hindi po na umuulan, nagkaroon ng matinding tagutom. Na ang sabi ng babaeng balo nung dumating si Elias sa kanila, ang sabi niya, ito na ang aming huling pagkain ng aking anak. At pagkatapos, hihintayin na namin ang aming kamatayan. O kita niyo po yon. Pero nung oras na yan, nung dumating ang lingkod ng Diyos sa lugar po na yon, yung babaeng balong ito, hanggang sa dumating ang pagpatak ng ulan, hindi siya nawawalan. Amen? Hindi nagkukulang sa lahat niyang pangangailangan. Amen? Ang sabi ng mga alagad dito sa Ebanghelyo na ito, ang sabi niya, saan tayo kukuha ng ganun karaming tinapay para sumapat sa ganitong kadaming tao? 4,000 ang bilang na sinabi po rito, mga lalaki lang po iyon. Amen? Sa panahon ito mga kapatid, pag lalaki lang ang binilang, mga kapatid, ilang doble kaya kaysa kababaihan? Amen? Di po ba? Kung mas marami yung kababaihan, baka yung 4,000 na yun, na doble pa yun. Di ba? Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, dito natin makikita nung sandali na yan, sa lugar na kung saan natatanaw ng mga alagad na para sa kanila'y kawalan para magkaroon ng ganong pagpapala para sa ganong karaming tao, subalit nung sandali na yan, sa lugar na yon ay hindi nawalan ng pangangailangan ang lahat ng taong naruroon. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po, ang sabi po, mapalad ang taong nagmimiting makasunod sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang minimithi. Ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang minimithi. Ang pagsunod sa kalooban po ng Diyos ay paghahangad ng paggawa ng mabuti. Amen? Paghahangad ng paggawa ng mabuti sapagkat ito ang itinuturo sa atin ng Diyos. Amen? Yung mabuti na nais niya ay mabuting nais ng Diyos magawa ng bawat isa po sa atin. Kaya ang sabi po, mapalad ang taong nagmimiting makasunod sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang minimithi. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po ng ating Panginoong Jesus,
Ang sabi niya, hindi ako iniiwan ng nagsugo sa akin sapagkat lagi kong tinutupad ang nakalulugod sa Kanya. Lagi kong tinutupad ang nakalulugod sa Kanya. Kapag sinabing lagi kong tinutupad ang nakalulugod sa Kanya, ginagawa ko kung anong mabuting gusto niya. Amen? Ginagawa ko kung anong mabuting sinasabi niya. At ito po mga kapatid, dito po sa punto po na ito, ang ating Panginoong Jesucristo, iniisip niya nung sandali na yan, ay kung ano yung mabuting kalooban ng Diyos. Iniisip ng ating Jesucristo kung paano niya gagawin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong ito. Amen? Sa pangitan ng mga taong ito, na kung saan ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo nung sandali na yan, hindi ko nais na umalis silang gutom. Amen? Anong iniintindi ng ating Panginoong Jesus? Ang kanyang iniintindi nung oras po na yan ay ang kapakanan ng mga taong naruroon. Kapakanan ng mga taong naruroon na ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi ko nais na sila'y umalis ng gutom, hindi ko nais na sila'y mapahamak sa daan. Amen? Na ang ating Panginoong Jesucristo, na ang sabi po, laging laman ng kanyang puso't isipan ay kung paano gagawin ang mabuti sa tao. Amen? Na nais ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit po? Bakit itong laman ng puso po ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi po sa Hebreo chapter 13 verse 16, palakpakan natin muna ang ating Panginoon, na sinasabi po rito ay ang ganito mga kapatid sa ating Panginoong Hesus. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Amen? Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, nung sandali po na yan, lagi niyang iniisip, araw-araw, sa kanyang buhay kung ano yung mabuti na dapat niyang gawin dahil ang ating Panginoong Hesus, araw-araw nais niyang makapaghandog sa Diyos ng ikinalulugod ng Diyos. Amen? At ang sabi po, ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa ay isang handog na kinalulugdan ng Diyos. Kaya ang ating Panginoong Hesus, nung siya'y naparito sa daigdig na to, ang kanyang buhay mga kapatid ay buhay na kung saan inihahandog niya sa Diyos sa pamamagitan na ang kanyang buhay ay inilalaan niya araw-araw para sa paggawa ng mabuti. Amen. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Nasa ating paghahanda ngayon sa pagdating ng Panginoong Hesus, dapat yung kabutihang iyan ang siyang umiiral sa atin. Amen? Siya nating nagagawa bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hindi niya nais na umalis ang mga tao na lumapit sa kanyang umuwing bigo. Amen? Hindi po nais ng Panginoon na umuwi silang hindi dala ang kanilang inaasahan buhat sa Diyos. Kayo ba may inaasahan pagparito nyo? May inaasahan ba kayong gagawin ang Diyos na mabuti sa inyo? Ang sabi ng Panginoon, hindi siya papayag na umuwi kang bigo. Amen? Hindi siya papayag. Kundi ang sabi ng Panginoon, anuman ating inaasahan sa ating paglapit sa Kanya, ipagkakaloob niya sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Laging laman ng kanyang isipan kung ano yung mabuting dapat niyang gawin dahil para sa kanya, mga kapatid, ang mabuting ito ay isang handog na kinalulugdan ng Diyos. Sana araw-araw maisip natin iyan. Nang sa ganun, araw-araw nakakapaghandog tayo sa Diyos ng isang handog na kanyang kinalulugdan. Amen? Paano ninyo iyan gagawin araw-araw? Maging tapat lang kayo sa inyong paglilingkod. Maging tapat lang kayo sa inyong mga pinaglilingkuran.
nakikita iyan ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi man sila tapat, basta tapatan mo ng katapatan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Pangalawa po, kasiyahan ng puso ng Panginoong Hesus ang gumawa ng mabuti. Amen? Kasiyahan po iyan ng puso ng Panginoong Hesukristo ang gumawa ng mabuti. Ang paggawa naman ng mabuti, wala naman yan sa dami o kakaunti. Amen? Wala po yan sa dami o kakaunti, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, na tayo po ay, kung ang isang tao po na kung saan ay katuwaan ng puso niya ang gumawa ng mabuti, ang tao pong ito, mga kapatid, ay laging laman ng puso niya ang pasasalamat sa Diyos. Pasasalamat sa Diyos. Amen? Ang ating Panginoong Hesukristo dito, nung sandali po na yan, mayroong 7 tinapay at ilang isda. Amen? Ang sabi po rito, na nung ibigay ito sa Panginoong Hesus, walang ibang ginawa ang Panginoon kundi pinasalamatan iyon sa ating Diyos. Amen? Nagpasalamat ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya sinabi, ang dami ng tao, ito lang binigay mo. Amen. Di po ba? Hindi niya sinabi sa ating Diyos, kulang ito, pwede bang dagdagan mo? Bagkus nung sandali na yan, ang Panginoong Hesukristo ay nagpasalamat sa Diyos kung anong mayroon siya. Amen. Kung ano nung sandali na iyon, mayroon ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kakaunti, di po ba? Pero kung sa kakaunti mayroon tayo, naaalala natin pasalamatan ang Diyos. Amen. Naaalala natin pasalamatan po ang Diyos. Isa lang ibig sabihin niyan, kapatid, kakaunti man yan, pero tinatanaw mo at kinikilala, kabutihan iyan ng Diyos. Kabutihan iyan ng ating Diyos. Kasi kung hindi po natin naaalala ang ating Panginoong Hesus pasalamatan sa kakaunti, amen. Kasi minsan, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, minsan po ay sinasabi natin kay Lord, Lord, gusto ko gumawa ng mabuti sa kanila, pagpalain mo ako. Amen? Di ba? Lahat tayo, di po, minsan gusto natin yumaman tayo ng yumaman para makagawa ng mabuti sa kapwa. Makatulong tayo sa ating kapwa. Di ba? Kaya di ba, minsan yung sinasabi, minsan napapakinggan ko sa radyo, sabi niya, paglaki ko, gusto ko akong maging doktor para makatulong sa kapwa. Di ba? Paglaki ko, gusto kong maging nurse ako para makatulong sa kapwa. Di ba? Nung siya'y tanungin, ikaw paglaki mo, ano gusto mo? Gusto ko maging kapwa. Para sa kanya ang lahat ng tulong. Purihin natin ang ating Panginoon. Na dito po, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, na minsan, kung nagiging sakim tayo sa kakaunti, magiging sakim tayo sa marami. Amen? Bakit po? Kasi minsan sinasabi po natin, Lord, pagpalain mo ako, pagyamanin mo ako, na makatulong ako. Ang problema, pag pinagyaman na ng Lord, nakakalimot na. Amen? Ang iniisip na, paano pa yumaman? Paano pa madagdagan? Totoo po yan, kapatid, sa ating Panginoon, na minsan marami po sa atin na sinasabi natin, pag makaluwag-luwag ako, tutulungan ko sila. Amen? Kailan pa kaya yun? Amen. Di po ba? Pero kung talagang hangarin ng puso mo ang paggawa ng mabuti, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, alam ko, yung kakaunti, hindi hadlang para magawa natin ang mabuti sa ating kapwa. At ito yung ating Panginoon nung sandali na yan, na para po sa mga alagad, nung sandali na yan, kulang po iyon. Amen? Para sa kanila, kulang po iyon. Pero sa ating Panginoong Hesukristo, nung sandali na yan, pinasasalamatan niya sa ating Diyos sapagkat mayroon siya na kung saan magagamit sa paggawa ng mabuti. Purihin po natin ang ating Diyos. Sige po, palakpakan niyo po
ang ating Panginoong Jesucristo. Ang nais gumawa ng mabuti bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, alam po natin, sapat ang kakaunti para magawa niya ang mabuti. Sapat ang kakaunti para magawa niya ang mabuti. Alam niyo po, minsan ang isa sa kinalulungkot ko po, kasi sa atin sa Pinas, may mga tao, may mga kapatid tayo na umaakyat sa mga sasakyan. Ewan ko lang kung naranasan nyo iyan, kung ando doon kayo sa Pinas, na naglalagay ng sobre, lalo na ngayon, December po, di ba? Pag sila nag-abot ng sobre, saan linalagay? Sa hita. Kasi bakit sa hita? Kasi hindi mo naman inaabot. Amen. Kaya linalagay sa hita kasi hindi mo naman inaabot. Okay. Matapos iabot yon, ilagay sa hita po natin, mga kapatid, hihinto ng konti yon. Tapos saka kukunin ulit. Ang nakakalungkot po ay ganito. Ito nakakalungkot, hindi po nakakalungkot na walang laman. Lumapit sa sayo bilang kapwa na umaasa ang isang kapwang tulad mo may magagawa sa kanyang mabuti. Amen. Pero ang nakakalungkot, pag kinuha niya na yung sobre, wala na sa hita mo. Nasaan na? Nasa sahig. Nasa sahig ng jeep. Pinupulot. Pero lumapit siya na kung saan, mga kapatid, nagpapakatao. Amen. Na umaasa ng isang taong tulad mo, may magagawa sa kanyang mabuti sa kalalagayan niya. Pero ang nakakalungkot, pinupulot ang sobre doon sa sahig. Amen. Hindi bali kung hindi mo lalagyan ng laman, basta ibalik mo sa kanya na makatao. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Maibalik man lang natin sa kanya na makatao bilang pagrespeto sa kanyang pagkatao. Amen. Bilang ating kapwa. Ayan. Kaya minsan yan ang nakakalungkot sa atin. Amen. Na kung saan parang hindi kapwa ang lumapit sa iyo. Ang ating Panginoong Jesucristo nung sandali na yan, kahit kakaunti nung sandali po na yon, pinasasalamatan niya sa Diyos. Bakit po? Dahil kahit kakaunti, alam niyang may magagamit siya para makagawa ng mabuti sa kanyang kapwa sa mga sandali pong iyon. Amen? Na yung pagkakataon po na iyon na makagawa siya ng mabuti, hindi niya sinasayang. Amen? Ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri po sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, makikita nyo po yung kanyang handog pasasalamat sa Diyos ay gano'n na lang. Amen? Na kung saan, yung sandali na yan, andoon pa rin yung pagkakataon, magawa niya ang mabuti bilang pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Ang sabi po natin dito sa kanina ay mapalad ang taong nagmimiting makasunod sa kalooban po ng Diyos sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang minimiti. Amen? Sabi po dyan, mga kapatid sa Panginoong Hesus ay kapag tayo po may hangaring gumawa ng mabuti, anong umiiral sa puso po natin? Tuwa na magawa ang mabuti. Ang saya na magawa ng mabuti. Pangalawa, ano pa? Minsan, ang isa mga kapatid na umiiral sa puso po natin ay hirap ng kalooban. Bakit hirap ng kalooban? Kasi gusto mo gumawa ng mabuti pero wala kang magawa. Amen. Gusto mong gumawa ng mabuti pero wala kang magawa kasi wala. Amen. Dito, nung sandali na yan, nagpapasalamat ang ating Panginoon sa Diyos sapagkat doon sa nung sandali na yan, mayroon siya, makakagawa siya ng mabuti. Amen? Pero doon sa puso niya nung sandali na yon, may paghihirap na nakikita ang Diyos. Bakit mga kapatid? Gusto niya man tulungan lahat, wala siyang magagawa.
Amen. Wala siyang magagawa nung sandali po na yon. Pero ang sabi nga, kinakatagpo ng Diyos ang hangarin ng ating puso na makasunod sa kanyang kalooban. Kinakatagpo po yan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya dito po, makikita po natin nung sandali na yan, ang Diyos ay kumilos. Amen. Ang Diyos ay kumilos para matugunan yung para nung sandali na yan, yung naghihirap na kalooban ng ating Panginoong Jesucristo ay magkaroon ng katugunan. Amen? Anong ginawa po ng ating Panginoon, ng ating Diyos? Nung sandali na yan, ang Diyos ay pinagpala ang buhay ng Panginoong Hesus at ipinagkalob sa Kanya ang lahat ng pangangailangan ng mga taong iyon. Amen. Purihin po natin ang Panginoong Hesus nang sa gayon, walang aalis sa lugar na iyon na gutom. Walang aalis sa lugar na iyon na bigo. Amen. Walang aalis sa lugar na iyon ang kanilang inaasahan sa Panginoong Jesucristo ay hindi nila dala-dala. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, tiyak ko ngayon, answer prayer ka. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kumilos ang ating Diyos para ibigay ang kanilang pangangailangan. Alam niyo po, may isa kaming karanasan, panahon po na kung saan ay pumutok ang Mount Pinatubo. Sino nakaranas noon? Yung mga taga Mindanao siguro malayo kayo doon. Bandang norte po, ng Luzon po ay naranasan iyan. Mula Pampanga, Tarlac, naranasan po yan. Ngayon mga kapatid sa Panginoong Hesus, namimigay kami, namamahagi kami ng mga ayuda. Pumupunta po kami sa mga tinatawag po na kung saan ay para dalhin yung mga tulong ng mga kapatiran doon sa mga nasalanta pong iyon, ay kaming taga-dala po noon, kaming taga-pamigay po noon, si Brother Blas, kasama ko po yan noon mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Ngayon po ay may napuntahan kami na isang lugar na nung kami namimigay po roon ay napakaraming tao. Ngayon sa tingin talaga ng maraming tao doon, hindi sapat yung aming dala para mabigyan sila. Kasi ang mga namimigay doon, ang gagawin nila, mamimigay sila ng stab at pagdating ng tulong, kung sino lang yung may mga stab na may stab na hawak, yun lang ang bibigyan nila. Kaming pumunta po roon. Nung kami naroon po, alam ng mga taong hindi sapat ang dala namin, hindi sila mabibigyan lahat. Kaya may mga tao na kung saan armado po na pinalibutan yung aming sasakyan, yung truck na dala-dala po namin, at pinaalis na po kami. Ang sabi, umalis na kayo, iwan nyo na yan dito. Ginawa naman po namin ay, lumayo po kami at nanalangin. Sama-sama po kaming nanalangin. Matapos kami manalangin, yung mga tao na yun, lumayo na doon sa sasakyan. Kaya nakabalik kami sa sasakyan. Nakabalik po kami doon sa sasakyan pong iyon. At nagsimula kami namigay ng mga dala-dala po namin sa mga tao. Simula kami alas 4 siguro na ng hapon namimigay, alas 3 ng hapon mga kapatid. Maganong oras kami nakapamigay, simula mga alas 4 ng hapon. Natapos po kami, nung matapos po kami mamigay, mag-aalas 12 ng gabi. Ang tanong, gaano karami ang dala namin para na kung saan abutin kami ng ganon katagal ng pamimigay. Pero mga kapatid sa Panginoong Hesus, nabigyan lahat, hindi naubos. Nabigyan lahat, hindi naubos. Nung kami pauwi na, nung may madaanan pa kami na kung saan mga tinatawag po na to evacuation center po, na kung saan naroon din po yung ibang nasalanta ng Mount Pinatubo, namigay pa po kami roon madaling araw, nang gising po kami para ipamigay po yan. Ngayon po, sabi po, narinig ni Brother Mike yung patotoo pong iyon. Sabi ni Brother Mike, bumalik po kayo doon. Sa susunod, balikan niyo po iyon. Ngayon po, bumalik kami.
Pagpasok namin sa lugar na yon, may isang bata na nakita po yung pangalang El Shaddai na naruroon sa truck na sinasakyan po namin. Nung makita po ng bata, yung bata po tumatakbo sa unahan ng truck at sumisigaw, dumarating si El Shaddai. Dumarating si El Shaddai. Alam niyo po yung mga tao, naglalabasan. Papunta kung saan po ay doon sa lugar na kung saan doon kami mamimigay. Pero yung mga tao kahit huli, pipila sa huli. Walang taong nakikipag-agawan, lahat ng tao pipila sa huli. Alam niyo po kung bakit? Ang sabi nila, magmula nung dumating dito ang tulong galing kay El Shaddai, ang dalangin namin, makabalik muli dito si El Shaddai. Bakit po? Kasi ang sabi nila, ang tulong na galing kay El Shaddai, sapat para sa aming lahat. Nabibigyan kami lahat. Kaya makita po natin, pag may dumating po ng mga tao, kung anong haba ng pila, pipila sa dulo ng pila dahil alam nila, mabibigyan sila. Sapat ang tulong galing kay El Shaddai. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. At ito po yung ating Panginoong Jesucristo. Nangyari po ito sa ating Panginoong Jesucristo. Nung sandali po na yan, lahat doon ay nakakain at nabusog. At may lumabis pa, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. Nakikita ng Diyos ang hangarin ng puso nyo, na kung saan makagawa ng mabuti, mabigyan ng magandang kinabukasan ng inyong mga mahal sa buhay. Nakikita yan minsan ng ating Panginoong Hesus na tila baga nagpapagod na kayo, hindi pa rin sapat. Amen. Tila pa kulang pa rin, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Pero yung mga paghihirap ng kalooban nyo iyan, nakikita yan ng Diyos. Isang araw pupunuan ng Diyos iyan sa buhay nyo. Para magkaroon ng katuparan sa buhay nyo ang mga pinapangarap yung mabuting iyan para sa inyong mga mahal sa buhay. Mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos po, mga kapatid, na kung saan yung pagpapala nung sandali na yan para dumaloy sa mga tao, para makarating sa mga tao, kanino po isinalin ng ating Panginoong Jesucristo? Isinalin niya sa mga kamay ng alagad niya. Amen. Isinalin niya sa kamay ng mga naglilingkod sa Kanya. Amen. Isinalin niya sa kamay ng mga naglilingkod sa Kanya. Yung hangarin mo para sa iyong mga mahal sa buhay, yung paghihirap ng kalooban mo na minsan, kapatid, na maibigay sa kanila yung nararapat na hindi mo kayang gawin. Amen. Darating ang oras, isasalin sa iyo ng kamay ng ating Penso Kristo, sa kamay mo. Ang pupuno sa lahat mong mithiing iyan para sa iyong mga mahal sa buhay. Huwag ka lang tumigil. Amen. Huwag ka lang tumigil sa paglilingkod kasi inilalagay iyan ng Diyos hindi doon diretso sa buhay ng mga taong iyon, kundi dumaan iyan sa kamay ng kanyang mga lingkod upang ang kanyang mga lingkod ay maging pagpapala sa mga taong nais niyang gawa ng mabuti. Amen. At sa inyong tahanan, ikaw ang tinawag ng Diyos para magiging daan upang ang pagpapala na ito'y dumaloy sa inyong mga mahal sa buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Maalala ko nga, sabi ko nga, ulitin ko itong patutuo, yung lola na kung saan nakita niya na hindi niya kayang ibigay sa kanyang mga apo dahil sa hirap ng kanilang buhay na halos hindi makakain 3 beses sa isang araw, mga kapatid. Pero yung lola po na ito, ang kanyang mga apo, dinala niya sa gawain ni El Shaddai. Sa gawain ni El Shaddai, dinala niya. Na kung saan, bata pa sila. Pero nung nagpatutuo yung kanyang apo, ang sabi ng kanyang apo, totoo ang Diyos ng aming lola. Totoo si El Shaddai. Buhay si El Shaddai. Kung noon hindi kami makakain ng 3 beses sa loob ng isang araw, itong panahon ng pandemic, hindi lang 3 beses kami kumakain. Ang sabi niya, nung panahon ng pandemic po,
Bagkus mga kapatid, nakakatulong pa sila at nakapagbibigay sa kanilang mga kapitbahay. Purihin po natin ang ating Panginoon sapagkat alam ng lolang ito na ang hindi niya kayang ibigay sa kanyang mga apo, may Diyos na makakagawa nito sa kanilang buhay. Amen. At yan ang Diyos na saan man dako kayo naruroon, may pagpapalang inilaan para po sa inyo. Naglalaan ng mga pagpapala para po sa atin lahat. Huwag ka lang sumuko. Amen. Amen? Huwag ka lang sumuko. Mga kapatid, ito pong isang paghahanda na nais ng Diyos gawin natin. Amen? Na ang sabi nga po, ang paghahandang dapat natin gawin ngayon ay ang tayo'y matutong tumulong at gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Amen. Ang lahat ng iyan ay ilalagay ng Diyos sa inyong mga kamay. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Ikaw ang Diyos ang hindi magagawa ng tao, magagawa mo sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na nakakakita at nakakaalam ng iniisip at laman ng puso ng bawat tao. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Batid mong mithiin ang aking mga kapatid na ito. Batid mo ang kanilang ipinaglalaban para sa kanilang mga mahal sa buhay. Batid mo ang kanilang tinitiis para sa kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin ko, dakilang Diyos naming nasa langit. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kanilang mga minimiti. Ipagkaloob mo, Lord. Punuan mo ang buhay nila, Panginoong Jesucristo, nang hindi magkulang ang bawat isa, o Diyos, na gawin ang mabuti para sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam kong may magagawa ka. Alam kong may magagawa ka, Ama naming nasa langit. I know the Lord will answer all my prayers. I know the May Diyos na nakakarinig sa atin. answer all my prayers. Nababatid ng Diyos ang kalungkutan na nararanasan mo na mapahiwalay sa iyong mga mahal sa buhay. To the right, I know the Lord will answer all my prayers. Nababatid ng Diyos ang kalungkutan na nararanasan mo rin. I know the Lord Alang-alang make a sa kasiyahan na nais mo ibigay sa kanila. I know the Kausapin mo ang ating Panginoon. make a way. Hingin mo sa Kanyang ibig mo ngayon. Huwag kang mag-alinlangan. Mahal ka ng Diyos. Mahal ng Diyos ang iyong mga mahal sa buhay. Wrong and to the right, I know the Lord will make a way for me. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang
Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ama naming nasa langit, sa ngalan ng bugto mong anak na si Jesu Kristo ang aming Panginoon, naririto kami sa iyong banal na harapan. Buong puso, Ama, nagpapakumbaba, O Diyos, at aming inaamin ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pag-aalinlangan, O Diyos, sa iyong kabutihan, ang aming pag-aalinlangan sa iyong mga pangako, O Diyos, ang aming pag-aalinlangan sa iyong magagawa, Panginoong Jesucristo. Patawarin mo po kami. Patawarin mo kami, Panginoong Jesus. Sa aming paglapit at pagpapakumbaba, O Diyos, sa iyong banal na harapan, kahabagan mo kami, Panginoong Jesus. Kahabagan mo po kami. Dalangin po namin sa dako pong ito, Diyos, sa bansang itong aming kinaroroonan. Patuloy mo kami bigyan ng sapat na lakas, Panginoong Jesucristo. Patuloy mo kami biyayaan ng magandang kalusugan, Panginoong Jesus, ng aming pakikipaglaban, O Diyos, para sa aming mga mahal sa buhay, para sa kanilang ikabubuti, O Diyos, ay patuloy po namin kamtan dakilang El Shaddai, patuloy po namin, O Diyos, maibigay sa kanila, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ama, ang tulong mo ang aming inaasahan. Ang tulong mo, Diyos, tulad ng ginawa mo kay San Pablo, na anumang mga pagsubok ang kanyang naranasan, O Diyos, isa lang ang kanyang naisisigaw, sapat ang tulong mo sa lahat niyang pangangailangan. At aming kinikilala, ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Diyos na kung saan kasama namin sa lugar na ito, Diyos, upang patuloy namin maranasan ang iyong kabutihan. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Patuloy mo kaming akayin sa tamang landas, O Diyos, upang ang buhay po namin sa dakong ito ay mailaan namin sa paglilingkod po sa iyo, mailaan po namin, O Diyos, sa paggawa ng mabuti na ninanais mo, Diyos, gawin namin araw-araw. Salamat po, dakilang El Shaddai. Lukuban mo ang bawat isa sa amin sa lugar na ito ng iyong malabay na pakpak. Itago lagi, O Diyos, sa iyong banal na kalinga, Panginoong Jesus, upang ang mga pagpapalang pangako mo ang siya pong patuloy dumaloy sa buhay po namin, O Diyos. Salamat, dakilang Ama naming nasa langit. Punuin mo ng kabutihan mo, Diyos, ang bawat isa, Panginoong Jesucristo. Punuin mo ang buhay nila ng lahat ng mabubuting bagay, Ama, na kanilang kailangan sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos. Maghari ka at manahan sa puso ng bawat isa sa amin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoong Jesus. Diyos naming Amang nasa langit, ang Diyos na kumukupkup sa amin at nagwika, ako ang may likha sa iyo, Amen. kaya tungkulin ko na ikaw ay ligtas at Amen. laging kalingain. Abutin mo, Ama, ang kahilingan ng bawat isa. At tulad ng pagkakaloob mo sa amin ng buktong mong anak na si Jesucristo, na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin, ipagkaloob mo rin ang mga yon sa ngalan ng Panginoong Jesus ang kanilang mga kahilingan. Salamat, dakilang El Shaddai, at ang lahat na to'y amin ang inaangkin at ibinabalik sa iyong lahat ng papuri, taos puso naming pasasalamat sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating dakilang El Shaddai. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's give thanks. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat,
maigi po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, maugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Sa ano pa mang darating na salot pag ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong pag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahilay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. Amen. Amen. Praise the Lord. At magsiupo lang po muna tayo while